At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang balita na nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng sambayanan at ang hangarin nitong muling baguhin ang takbo ng ating gobyerno. Ayon sa mga ulat, mayroong lumalalang galit at discontent mula sa taong bayan laban sa kasalukuyang administrasyon ni President Kuting ng Norte Jr. at hindi raw malabong magkaroon ng People's Power 3 bago matapos ang taon. Ano nga ba ang mga kaganapang nagudyok sa mga mamamayan upang maglunsad ng isang malaking kilusang pagbagsak sa pamahalaan? Alamin natin ang buong detalye. Sa mga nakaraang linggo, muling umigting ang galit ng mga tao laban sa Administrasyong Marcos. Isang malaking bahagi ng isyu ay ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Hindi matugon ang pangako ng gobyerno sa usaping edukasyon at kalusugan, pati na rin ang pagtuloy na pagtaas ng mga utang ng bansa. Ang mga ito raw ay nagdulot ng pagkadismaya sa mga ordinaryong mamamayan na umaasa sana sa mga pagbabago matapos ang halalan noong 2022. Ayon sa mga eksperto, ang mga isyong ito ay nagiging dahilan upang magbabalik ang tinatawag na people's power o ang kilusang masa na naglalayong pabagsakin ng isang pamahalaan. Matatandaang sa kasaysayan ng Pilipinas, ang mga kilusang ito ang nagiging mitsa ng mga malalaking pagbabago sa gobyerno tulad ng EDSA 1986 at EDSA 2001. Ngayon, matapos ang ilang taon, may mga indikasyon na muling bumangon ang ganitong diwa mula sa mga kababayan nating nagugutom at nawawalan ng pag-asa. Subalit, hindi naman agad-agad nakatakda ang pagpapabagsak na ito. Ayon sa isang leader ng mga protesta, hindi nila layuning magdulot ng kaguluhan. Ngunit nais nilang iparating sa administrasyon na hindi nila tinatanggap ang patuloy na pagdurusan ng masa. Ayon sa Anakbayan spokesperson Kajom Salvador, ang People's Power T ay hindi isang revolusyon, kundi isang malakas na panawagan sa gobyerno na magbago at tugunan ang mga pangangailangan ng taong bayan. Isang malaking tanong na iniiwasan ng maraming leaders ng politika ay kung may sapat na lakas pa ang taong bayan para muling magsagawa ng malawakang kilusang protesta tulad ng mga nangyari noong panahon ng mga nakaraang administrasyon. May ilan namang nagsasabing mahirap mangyari ang People's Power 3 dahil mas malapit na kontrol ng gobyerno sa mga pangunahing komunikasyon at sa mga demonstrasyon sa kalsada. Gayunpaman, ang mga organisasyon ng mga manggagawang kabataan at iba pang sektor ng lipunan ay patuloy na nag-oorganisa ng mga protesta at mga pagkilos na magpapaalala sa mga politiko na hindi nila kayang ipagwalang bahala ang hinaing ng taong bayan. Kung matutuloy man ang People's Power 3, tiyak na magiging isa itong malupit na pagsubok sa katatagan ng kasalukuyang administrasyon. Patuloy nating tutukan ang mga susunod na kaganapan at ipapaabot sa inyo ang mga pinakamahalagang impormasyon. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Baka yun yung tinitira niya kasi, tignan mo naman yung manifestation, By the way, a shout out kay Pangulong Duterte. Sir, reporting to you, sir. PRRD, thank you. Sabi ni Sol, sir, okay, nanonood daw po. I hope nanonood ka ngayon sa akin. Thank you so much. Pampatulog nyo na lang yung nga bells ko. Ngayon, mga palangga, rugby daw yung tinitira. Now what? Ikaw, Marbil, ha? Kayong lahat, Abalos, ang mission nyo, 'di ba, para ayusin ang katiwasayan ng bayan. Oh, bakit wala kayong emote dito kay Cathy? Bakit na-intimidate ba kayo sa alindog niya? Pag nakita niyo ang alindog ko, hindi kayo ma-intimidate dahil pipitikin ko yung mga itlog yung puti. Mga putian. Alam niyo, mga Shonga Belso, alam mo, pinapanood ko si Marbil. Doon kanina sa hearing niya, si Marbil na gonggong. Okay, tinanong kayo doon. Ito mga kababayan, okay? Tinanong si Marbil tungkol dito nga sa ang issue dun sa pag-grade sa KOJC. By the way, this morning, Monday, dyan sa Pilipinas, alas 2 ng madaling araw, nanutok na naman ng mga pusil ang mga inayupak na ito muna unahan ko bago ko ito makalimutan. Ha? Ito, you have to know. People from Davao. Okay?
I'm not sure kung parang nabanggit yata ito ni Cathy doon sa kanyang, sa kanyang interview. Kagabi ng madaling araw, lumusog na naman ng walang search warrant ang mga tauhan ni Marbil at syempre may basbas ni Bangag at ni Liz Satanas para lusubin yung mga property ni Pastor Quiboloy. Kasi nga nagbabakasakali sila na matagpuan nila doon si Pastor. May nag-message sa akin, basahon na ako kay Bisaya man eh. Okay? Si Palangga. Ingon na ako, sa Tamayong. Although na-report na yata to. Okay, for your information lang, mas gwapo marilini mo kay Sir Caron, giransak na pod nila ang Tamayong. Unya, giharangan ang dalan. Okay, Tagalogin ko na lang. So ngayon, sabi dito, sana mai-report ito, sir, kasi niransak nila. Alam niyo naman niransak. Diba? Niransak siguro pati, nagnakaw pa yung mga hiniyupak. Doon ang Tamayong, yung property niyang mga KOJC. Hinarangan nila yung mga daan at ang aming lawyer at SMNI hindi nila pinapasok. Unya, di pangtalian among kauban. Unya, pinagtatalian ang aming mga kasamahan na mga workers dito sa Tamayong. Karon, unsa naman ni nga gobyerno, mga military unta ang og pulis. Mga anong klaseng gobyerno ito? Mga military at pulis na andito. Hindi pinapasok ang mga media. Sabi nila na, ingon nga, ito, sabi niya, mga abusador talaga, mga abusado talaga. Okay? Palihog lang, paki-inform si Mayor Basti dito sa nangyayari sa amin. Okay. Nakita nyo naman yung video. Parang mga thief in the night. Okay? Itong mga lumusob. So, posible, at walang mga badge ba tawag doon? Walang mga nameplate. Okay? Walang mga nameplate. Walang pagkakakalanlan kasi nakakubli sila. Ayon kay Cathy, posible, dahil naikwento sa kanya ni TBF or Tony Boy Florendo, slang pang-itad, patch, whatever, na posible ang gawain daw nila Lagdameo, according to Cathy, na pwede silang magpalabas na mga preso ba, na mga prisoners from Davao penal colony, doon sa kulungan. Okay? Pwede sila magpalabas ng mga preso dito, doon, para gamitin nila, pasuotin nila ng mga uniforme ng mga police o officials, military, kung ano man ang trip nila, para mga haras at lumusob. Ang sabi nga ni Cathy dyan, sana mga policemen, mga sir, wag ninyong parang, madamay kayo dito kasi syempre masisira nga naman ang moral ng ating mga pulisan. By the way, may puting ahas na mga pulis na tumawag sa akin, mga nakaraan, ang dami ko pang mga puting ahas dyan para sa pandemya, puting ahas tayo. Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, nung panahon ni Duterte, hindi kami ganito. Ang mga tao nagpapapicture pa sa amin. Bumalik talaga yung aming ang aming self-esteem and moral at karespeto yung dating sa amin. Pero ngayon, grabe, talamak talaga. Dahil sa gobyernong Bangag. Balik tayo sa Davao Penal Colony. So, posible, ito Abalos, ikaw, Marbil, kung matino kayong mga jutang genimis kayo, dahil according to the star witness Cathy, my friend, di ba, friend na kami, wala kayong magagawa dyan. Possible na pinapalabas itong mga nakakulong, at saka by the way, wag na tayo magmangmangan, kayo mga polis matulis na mapurol naman yung mga jotak nyo. Okay? Yung mga tiwali lang ha, yung mga palangga kong polis at mga brusko, lalo yung mga brusko lab ko yan. Okay? So, at mga matitino. Bruskong matitino lang. Kahit brusko at di ka matitino, tatapok ka ni Maharlika. Okay? So, sinisira ang inyong hanay. So, posible nga naman, alam nyo mga laro na ito, wag na tayo magmaang-maangan, wag tayo magloko-lokohan. Ang laro ng mga politikong mga halang ang kaluluwa, pwede nga naman magpalabas ng mga bilanggo. Di ba? Katulad nung nagpatay kay Percy Lapid. Sino ba nagpalabas nun? Di ang gobyerno ng Bangag. Di ba?
Ngayon, mga kababayan, pwede talaga yun dahil gawain na ito bago pa tayo ipinanganak na mga tiwaling nasa gobyerno. Ginagamit ang pang-aabuso ng kapangyarihan para i-release ang mga prisoners not dahil kailangan na lumaya na sila dahil maganda ang ginawa nila, kundi para maging hitman o tagatira ng kalaban. So bakit Bangag, Marbil, DILG, Gibo, lahat kayong mga hunghang? Bakit ang mga kapulisan na lumusob kaninang umaga, alas 2 ng madaling araw, bakit sila nakakubli, walang badge, at nagtatago na parang mga kriminal? At ang sagot mo dyan, Marbil, sa Senate hearing, na sinasabi, tinatanong ni Senator Bato, na ito, bakit gano'n naman yung inyong pag-conduct nitong search warrant na ito. Unang-una, wala kayong search warrant, at labag sa batas, Then, ang sagot mo, Marbil, kung tama ang I was driving na nakikinig ako kanina. Ang sabi mo, kasi nagde-deny ka. Na parang sinasabi mo kasi justify mo na ang hinahanap ninyo, hulihin ninyo si Pastor Quiboloy na sangkot, na charge na may kasong, yung mga binabaton yung kaso, mga kasinungalingan ninyo. Alright? So parang justify mo, kung hindi ka ba naman syunga bells, na ang hinuhuli namin o hinahanap naming tao, ito yung mga kaso niya. So parang it's okay lang na nakakubli ang mga policeman. Which is hindi naman siguro policeman, baka galing ng Davao, penal colony, baka pinatakas nga lang, di ba? Possible yun dahil doon sa revelation ni Cathy. So yun yung tanong mo, yun yung sagot mo pala. Hindi porket kriminal yan, kung sino man yung taong yan, dahil ang huhulihin nyo ay ganitong tao, ito yung kanyang mga nasasangkutan, wala kayong badge. Wala kayong badge or patch or nameplate, wala kayong pagkakakailanlan. Only in Bangag administration. Hindi mo yan, kahit hindi ko alam kung anong nasa Artikulo 4 ng batas na yan, di ba? Anong section yung batas na yan, okay? Meron kayong dapat sinusunod na guidelines o batas na whether ito ay mga sindikato, well, dapat nga, sa Malacanang kayo nang huli, dahil nandun ang sindikato, dapat mayroon silang pagkakakalanlan. Pero bakit, mga kababayan, walang nameplate, walang name tag, at madaling araw sila lumusob, which is lagi nilang ginagawa yan. Diba? Kasi, posible ang sinasabi ng star witness na baka galing nga sa presuhan ng Davao. Diba? Bakit wala? Yan ba? Transparency, accountability? Paano maging accountable yung mga yan kapag nagkaroon ng aberya? Kasi sa bawat mga ano tawag dyan? Sa kanilang mga, let's say, gano'n, no? Search warrant or pag-aaresto ng isang tao na hinuhuli nila, maraming pwedeng mangyari dyan na pwedeng maging accountable at responsable ang mga manghuhuli. Kung walang pagkakakalanlan, paano mo ngayon mapipinpoint yung taong yan, yung pulis na yan, o nagkamali siya, natamaan niya yung member ng KOJC, biglang, nabawian ng buhay or nasaktan. Diba? Police brutality o pang-aabuso, which is yan ang practice ng Bangag. Paano mo mapapananagutin yan? Ang sabi nga ni Baste, doon sa kanyang interview, na isang tao lang ang hinuhuli ninyo. Diba? Pag hinuli nyo man yan, hindi bababa ang presyo ng bigas, mahirapan pa rin yung taong bayan. Hindi bababa ang criminality. Tama siya. You're right, Palangga. Baste. Why? Kasi, kaya ninyo hinuhuli, gusto nyong tirahin ito o talagang anuhin si Pastor Quiboloy kasi this is very personal kay Bangag at kay Liza Tanas. Very personal, November pa ulit-ulit kong sinabi kasi may interest kayo sa property ni Pastor ng mga KOJC members. At yung property na yan, hindi lang naman si Pastor ang nagbe-benefit, kundi ang mga milyon-milyon na mga members ng KOJC members. Pero dahil likas kayong kaganid-ganidan sa balat ng lupa, gusto nyong gawa ng paraan para talagang masukol nyo yung tao. Alam ko kung nasaan si Pastor.
Oh, parang si Pangulong Duterte lang. Nandun! Oh, gusto niyo, samahan ko pa kayo eh. Di ba? Parang si Marlan, kasamahan ko pa kayo eh, kung saan yung nagsisingot eh. Oh, di ba? Alam ko kung nasan si Pastor. Nandun sa bundok ng Hibok-Hibok. Oh, alamin niyo lang kung saan yung Hibok-Hibok. Di ba? Pero mga kababayan, mga palangga, chika boom boom lang yun. Mga papaniwala ito, mga bangag na to, at tamang nag-hallucinate yung mga yan. So ngayon, tama si Baste, na isang tao lang ang hinuhuli nyo, pero may dalawang member na ng tribe na nagbuwis ng buhay dahil sa inyong pang-aabuso. Nagko-cover up kayo. Hindi nyo siya mahuhuli dyan sa mga property niya. Nandoon siya sa property ko. Pero ganun pa man, mga kababayan, nandoon siya sa bundok ng Hibok-Hibok. Nandoon. Kayong mga ngagwa, ang asikasuhin nyo, i-debunk nyo si Cathy Binag na inabutan siya ni Lisa inalok siya ng pulburon. At maraming beses niyang nakita ang pagsisinghot ng mga kaklase ni Marcos Jr. Ang mga Voltes 5, ang miyembro ng Voltes 5. Ang ibig sabihin nun, Voltes Bangag. Sige nga, bakit hindi nyo unahin? Ano ba yan? O sige, fine. O, ano ang kaso ni Pastor Kibuloy? Tama nga, sabi ni Basta, isang tao lang siya. Ano ba ang importante? Yang si Pastor Kibuloy o yung mga pulboronik na namamayagpag na nagluluto ng pulburon diyan sa Alabang na pinababayaan lang ni Bangag at ni Lisa dahil sila ay kasabwat? Ang panagutin nyo ay ang mga smuggler katulad ni Michael Ma na ayaw nyong iharap sa Kongreso na inappoint nyo pa ng special envoy. Ano ang maidudulot ng mga pag-iismagol ba nitong mga kasabwat ni Lisa? Apektado ang more or less 120 million Filipinos. Yung ano bang si Pastor Kibuloy, ano ba ang ginawa niya? Naapektuhan ba? Which is mga bintang nyo, naapektuhan ba ang pangkabuhayan ng taong bayan? Naapektuhan ang pangkabuhayan ng mga magsasaka, ng mga OFW, lahat kayo, name it, lahat ng Pilipino, dahil meron tayong isang bangag na presidente na napatunayan natin based dun sa sa testimonya ni Cathy na may pagkakataon, very candid siya. She's very candid na may pagkakataon doon sa kanilang sesyon na hindi na namamalayan ng mga bangag yung powder. Sabi niya nga, parang pulbos talaga. Well, powder, dito sa kanyang baba, dito sa area na ito. Di ba? Na hindi nila namamalayan. Minsan tumutulang sipon ang dugo dahil they are what? High on pulveron. At napatunayan sa araw ng kagitingan o araw ng kabangagan, in widescreen, the whole world, nakita ninyo kung syunga pa rin kayo, magpatingin na kayo sa doktor. Kung hindi nyo nakita yung may puti dito si Kuting Jr., ano yon? Tawas galing sa kilikili niya, na ganon siya, tapos na ganon siya? Tawas yon, gumanon siya. Gumanon siya, gaganon, tapos naganon-ganon siya. Hindi, joang siya. Imagine mo kung nagtatawa siya, gaganon-ganon siya, tapos gaganon-ganon, may saltik pa rin, di ba? Malamang, yung pulbos na yon, galing yun, bago siya humarap doon sa mga magigiting na sundalo, naka-rest-rest siya doon sa kwarto niya, kung saan man yon sa area na yon, tumira siya ng ganyan-ganyan. Ay, paano ba tumira yun? Di ba? Nag-snort-snort siya, tumira siya ng bonggang-bongga, hindi niya namalayan, based dito sa testimonya ni Binag. Tapos inabutan siya ng panyo, nandiyan naman yan nakaharang na yan, andyan kay Jojo Connect, nag-post siya ng bonggang-bongga at lahat halos yan, andyan sa TikTok, sa lahat. Diba? Inabutan siya ng kanyang PSG. Oh, sir, punasan mo, bangag ka. Na ganon-ganon siya. Ano ang nandoon? Ano yung powder na yon? At yun ay pinatunayan kahit sa korte, sabi nga ni Spokesari, napakatibay nung testimonya ng isang nakasaksi sa korte.
So ano ang nandito ha? Bangag, ano yon? Tawas? Ginsubong-subong, may mo kilikili, ganyan-ganyan. Ay, may tawas ako. Gaganong-ganon ko yung kilikili ko. Kung gagawin mo man yan, na naglagay ka ng tawas sa iroy mo, ganon-ganon mo, tapos ganyan-ganyan ka, may saltik ka talaga. Kasi tawas yun, gaganunin mo. So, definitely, yun ay pulburon na nasa stash box niya at ginanon-ganon niya. Right? Huwag na tayong maglokohan. Ha? Ngayon, Senator Bato, babalikan kita eh. No, but seriously, Senator Bato, hindi ako galit sa'yo. I just want you to fight for what is right. Protektahan mo ang taong bayan. Huwag ka maglaro sa mga bangag. Hindi ka mananalo sa taong bayan kung makikipagpatentero ka sa mga bangag. Believe me. Tell the truth. Mag-conduct ka ng investigation. Ipatawag mo. Okay? Patawag mo si Abalos. Ipatawag mo lahat na nagpapa-deepfake na nagsabi na deepfake yung video. Pag dugtong-dugtongin mo, di ba polis ka? Kung ako ang naging polis, lahat kayo kulong sa akin. Di ba? Kahit wala akong karanasang mag-imbestiga, okay? Kaya ko kayo lahat ipakulong sa sala ng mga inyong kasinungalingan o sa inyong mga krimen. Gawin mo yung tama, Senator Bato. Huwag ka magpapasindak sa isang butod, mudlo, putot, pulboronik. Sayang naman yung pagiging bato mo kung magiging bulak, sabi nga ng mga palangga. Sabi ni Sarah, don't be marshmallow. Why? This is what? Labanan na ito ng kabutihan at kasamaan. Kung meron ka mang pagkakamali sa mga decision making mo, dun sa PIDEA leaks, which is hinayaan mo, na inis ako sa iyo dahil pinakontempt nyo si Morales at hindi mo pinatawag si Lisa Tanas. Now, this is your time to shine sa publiko. I'm telling you, people will love you pag ginawa nyo ang tama. At ikaw, Robin Padilla, narinig ka na kanina, ano no, ang pinagsasabi mo, narinig ko lang na parang init-init mo sa vlogger, sa mga vloggers na sinasabi mo na, oh, by the way, nalaman ko dun sa parang hearing ninyo na ikaw ang chairman ng committee on media. O bakit di mo lipulin yung mga media na bayaran na yan? Diba? Ang pinag-iinitan mo, vlogger? Sino ang sinungaling dito? Well, may mga sinungaling na mga vloggers na mga bayaran ni Lisa Tanas. Bakit hindi mo pa imbestigahan, Robin Padilla, si Lisa na nagbabayad siya ng firm, 5 million? Message mo ako, sabihin ko sa iyo kung sino pangalan ng firm. At isurveillance mo, pondo, mo, gastusan mo. Si Lisa Tanas, yan ay nagbabayad ng firm para mag-comment at puriin siya na sexy siya kahit siya ay butod. 5 milyon kada buwan. May AI na, may firm na, may trolls pa. You talk about vloggers, I don't know kung sinong pinatatamaan mo, pero bakit ang init nyo sa vloggers? Ha? Why? Kasi hindi manalo-nalo ang mainstream media sa mga vloggers like you and me. Kasi nasa side tayo ng truth. At ang tao kapag nasa side ng truth, kahit pabalintungin mo siya, kahit mag-exhibition pa siya, kahit magtsuktsakan kayo 24/7, pagka nagpahinga siya, yun pa rin ang isasagot niya. Diba? Hindi katulad ni Lisa Tanas, na ayon sa ating source, ay nakipag-tsuktsak-chenes sa isang certain Daza. Kaya hiniwalayan ni Mrs. Daza ang kanyang jawaers dahil nahuli niya na si Lisa Tanas ay high na high at saka si Mr. Daza na nakikipag-tsuktsak-chenes. Ayon sa ating source, baka nasa USB. Kaya kung ako sa'yo, ikaw, Senator Bato, gusto mo makita ang laman ng USB, patawag niyo si Cathy. If you are concerned for your country. But if you don't care about your country, then you're not gonna do that, right? Because your interest is for your personal lang or vested interest. Ipatawag mo, Senator Bato. I'm telling you, kinampanya ka noong 2019 na kahit piso wala kaming hiningi.
We spend our own money. Lahat naman ng kinampanya ko dito, wala naman ako hiningi sa inyo. Pero ang kapalit lang, you do good for the people. Gawin niyo yung trabaho ninyo. Hindi kayo magpalaki ng itlog dyan. Oh, maliit pala itlog niyo. Diba? Hindi kayo magpapugi-pugi dyan. Alam mo kung andyan ako sa Senate, aawahin ko kayong lahat dyan. Kukontempt ko kayong lahat. Diba? Kasi, napakadali lang gawin ang tama kung gusto mong gawin ang tama. Kung gusto nyong gamitin ang pera ng bayan para sa tao, napakaganda ng Pilipinas. Kung hindi kayo nanggigipit sa mga maliliit o sa mga ordinaryong Pilipino, di ba? Hindi magkakaganito ang bayan natin. Huwag na kayong mangarap na magkaroon, huwag na kayo pala hindi mangarap. Magsabi-sabi, ito si Lisa Tanas nagsabi na yung nanalo si Yulo. Okay? Anong mga eksena ngayon? O, si Lisa Tanas, nag-congratulate ang hitad. Okay? Ang botod. Botod. Si Lisa ay botod. Okay, tingnan natin. Ang sabi ng hitad, ganon-ganon pa siya. Watching you win that gold in real time for the second time was incredible. Julul, you've made your country proud. Okay? You've made your country poor, Lisa. Why? Kasi hindi ka nabubusog sa pera ng bayan. Maliban na ikaw ang mastermind ng kidnapping sa Turkey, ikaw ang mastermind ng polboron, taga-abot ng polboron ni Kuting, ikaw ang mastermind ng smuggling, ikaw ang mastermind ng bribery, ikaw ang mastermind ng pogo. Kaya you made the Philippines poor than ever. Kaya itigil mo yung proud, sakay-sakay na naman kayo kay Yulo na yan. By the way, may eksena yata yung pamilya nila. Ano ba yan? Diba? Oy, Yulo, ayunan mo yung nanay mo, wag yung jowa mo. Ang jowa napapaltan, ang nanay hindi. Diba? Para may eksena, nabasa ko kay Sas. Anyway, Palangga, baby girl, how are you? Okay. Now what, mga kababayan? Okay? Balik tayo dito sa kay Marbil. Okay? Ikaw, Marbil, pinag-uusapan din doon sa hearing na, yun na nga, tinanggalan mo ng security si Inday